Amen. Magandang umaga po sa lahat. At maraming salamat sa Panginoon na tayo po ay nakita-kita muli. Ayan. Salamat sa Diyos, ano? Nawa po ay sa susunod, magkikita-kita ulit tayo. Bago po tayo kumain ng salita ng Panginoon, gusto ko pong i-share ang isang awitin. At ito po ay nagtuturo sa atin ng mensahe na nawa po tayong tayo po maging isang totoong mananampalataya. Amen? Na sana po makita ng tao na tayo ay talagang totoong nagmamahal sa Panginoon, totoong nagsiserve sa ating Panginoon. I want to remember as someone who sings for you. Oh, I want to be remembered as someone who follows you. I don't need treasures untold. I will pray for silver and gold. I don't need pleasures of this world. I am here to serve you, Lord. I just want to sing for you. I just want to love you, I just want to worship you. I just want to love you, to love you, Nais kong ako'y maayaan na umaawit sa'yo. Nais kong ako'y makilala sa pagsunod ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng yaman, ng ginto at karangyaan. Sa mundo ako ay tinawag ng ikaw ay paglingkuran. Nais ko'y awitan ka dahil sa mahal na mahal kita. Ay sambahin ka dahil sa mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. I just want to waiting for you. I just want to worship you.
just want to love you, 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 more and to love you, to love you. Amen. So, sana po ang mensahe ng kanta ating pong na hindi na pumasok sa ating mga tenga. Nawa po dumados-dos sa ating mga puso. Nawa po tayong mga mananampalataya talagang totoo tayo na nasiserve, totoo tayo na sumusunod sa ating Panginoon. Alright, so praise God. Kami po ay nagpapasalamat doon sa Negros po, sa Bacolod. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong prayers. Ang gawain po natin patuloy lang. Kahit na mga hadlang, no? Alam niyo ba, yung lugar natin, parang parang tundo din. Maraming mga tao na masasabi natin talagang matitigas ang puso sa salita ng Panginoon. At ating pinupuro ng Panginoon dahil patuloy lang po tayo ang salita ng Panginoon, patuloy nating binabahagi. So, ang ikalawang bahagi, sa kanila po yun. Kung hindi nila tatanggapin, malaking kawalan sa kanila yun. At pasalamat tayo sa Panginoon dahil may mga tao din na talagang binubuksan ang mga puso para sa salita ng Panginoon. So, salamat po sa lahat, mga kapatiran dito sa Brookside, sa inyong panalangin. May bahagi po kayo sa gawain doon sa Bacolod. Sige po, tayo po tumayo at buksan po natin ating mga Bibles dito po sa Luke chapter 19. Luke chapter 19 verse 13 to 22. Luke chapter 19 verse 13 to 22. So ating pong mensahe sa umaga nito hahatiin ko lang po para may madara pa sa hapon. Sige. Luke chapter 19. Luke chapter 19 verse 13 to 24. Kung nandiyan na po kayo, basahin po natin ito responsibly. At tapos po yan, we will jump to Philippians chapter 1 verse 10. No? Philippians chapter 1 verse 10 tapos ng Luke chapter 19 verse 13 to 22. Verse 13, let's read it responsibly. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. Verse 15, and it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded the servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Verse 17, and he said unto him, Well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities.
And he said, likewise to him, behold, thou also over 5 cities. Verse 21, for I feared thee, because thou art an austere man, thou takest up that thou layest not down, and reapest that thou didst not know together. And he said unto him, out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knowest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow. Punta po tayo sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 verse 10. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Philippians chapter 1 verse 10 po. Ready? Diyan po. Ready? Begin. That ye may approve things that are excellent. That ye may be sincere and without offense till the day of Christ. May the Lord bless us upon the reading of His word. Tayo po manalangin, Panginoon. We commit, Lord, this time as we ponder upon your words, Lord. Nawa po, kayo po mag-usap sa amin in a very special way. So, ano man po ang iyong kalooban sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nawa po ay ang aming tenga, most especially ang aming puso ay ready po na tumanggap sa iyong mga salita. So Lord, ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo po ito lahat. Ito pong rason ng aming pagtitipon ito sa bagang ito. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Okay, may seated mga kapatid. Right? So, ang ating pangmensahe sa umagang ito, alam ko po, marami na po kayo narinig sa mga naminsahe dito po sa Luke chapter 19, verse 13 to 22, dito po sa Philippians chapter 1 verse 10, yung ginamit ko po sa anniversary ninyo noong nakaraang linggo, no? Pero sa umagang ito po, gagamitin tayo ng Panginoon muli sa pag-share sa inyo ng kanyang mga salita. So, ang ating pong mensahe is, give your best for the Lord until He comes. Right? Give your best for the Lord until He comes. Have you given your best to the Lord? Ha? Ako, inamin ko, hindi pa eh. Kulang pa. Kulang pa mga kapatid. Nawa po ating ipagbulan-bulayan yan personally, no? So mga kapatid, pwede rin po natin gamitin ang title, ang tema, no? Approve things that are excellent. As we wait for the coming of the Lord. Right? Approve things that are excellent. So, I believe mga kapatid, we always have, or we always want to give our best. Tama? Gusto nating ibigay ang ating best. Ha? And a lot of people are doing, striving, and giving their best for something or someone. But you know what? There is an important difference between giving our best for something or someone and giving our best for the Lord. It is sad to say that sometimes we give our best more for something or someone than to the Lord. Than for God.
minsan yung ibibigay na lang natin sa Panginoon, yung ating mga tira-tira, no? Tira-tira nating panahon, tira-tira nating see? But I believe God always deserves our best. He deserves our best. The Lord deserves the best from us. The best of our time. The best of our time. Pag oras ng Sunday school, on time, Pag oras na yung worship, on time din. Pero maraming mga Kristiyano na ang ruhuni talaga. Ang ruhuni. Huli na umabot. Huli na dumating. The best of our talent, the best of our ability, the best of our treasure, the best of our attention this morning. So truly, God is good. God is good to us. Bakit mga kapatid? Because He gave us His best. Binigay na Panginoon ang kaming best. Here and hereafter. Talagang napakabuti ng Panginoon. Ibinigay niya sa atin ang pinaka-the best. Ang kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoon Jesus. Now let us focus our attention because God wants us to be reminded this morning of the importance of giving our best for Him. And to prove things that are excellent as we wait for the Lord's coming. Sa mga kapatid, I hope na ang rason na sa atin, nagbutong man sa Tagalog, naguyod. Sa Tagalog, naguyod. Naghila. Nawa mga kapatid, naghila sa atin dito at nag-motivate sa atin sa pagsamba ay ang ating tapat na pagmamahal sa Panginoon. Not out of duty. Maraming mga mananampalataya, pagdating ng linggo, linggo na naman. Pupunta sa simbahan na para bang hinihinga na lang yung paa. Huwag mga kapatid. Mahiya po tayo sa Panginoon. Nawa po ang ating tapat na pagmamahal sa Diyos, not out of duty. Ang rason po na tayo ay narito. I hope na nandito ka sa umagang ito, sa pagsambang ito, dahil mahal natin ang Panginoon at hindi dahil napilitan lang tayo. Ayan? I hope na hindi natin hinila ang ating mga paa papunta dito. So, I hope na alam natin ang pinaka-rason bakit nandito tayo, because we want to give our best to the Lord. We want to worship Him and glorify Him. So mga kapatid, sabi po sa atin ng Philippians chapter 1 verse 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may sincere and without offense till the day of Christ. Yan po ang promesa ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, babalik muli ang ating Panginoon. Do you believe that? Amen? Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Totoo po yan. Because the Word of God is true. Totoo ang salita ng Panginoon. Kung mga kapatid, we don't know
Kung kailan babalik ang Panginoong Isos, hindi po natin alam yan. Walang isa sa atin dito na nakakaalam kung kailan babalik talaga ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 24, verse 44, darating siya sa oras na hindi natin ini-expect. Darating siya sa oras na hindi natin ini-expect. But in verse 45 and 46, the Lord emphasized that our main priority is to make sure na nakahanda tayo. Amen? Nakahanda ka, kapatid. Nakahanda po sa kanyang pagbabalik na muli. That is why, let us give our best now to the Lord. Ibigay po natin ang ating best sa Panginoon. Ang ating excellent service para sa Panginoon. Let us examine our lives as Christians. Nakahanda na ba tayo sa kanyang pagbabalik ulit? Gaano na tayo handa? Gaano ba nakahanda? Gaano ba nakahanda? Sa pagbalik ng ating Panginoon. So, this morning, I want to share these three things as we give our best for the Lord until He comes. Three things. As we give our best for the Lord until He comes. And to approach things that are excellent. Number one, balik tayo dito sa Luke chapter 19. Luke chapter 19, balikan po natin. Dito po, sa verse 17, ito po yung number one point natin. Number one, continue to do good. Right? Continue to do good. Yan po ang excellent, isa sa mga excellent things na gawin natin. Yan po ang isa sa mga the best na gawin natin sa ating pag-ihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Continue to do good. Tingnan po natin in verse 17. Ito po sinasabi. And he said, alam na po natin yung istorya nito na mga servant na gintugyanan sa ang Tagalog mo, gintugyanan. Pinagkatiwalaan. Kasi sana po hindi po tayo ano sa Tagalog talaga. Pinagkatiwalaan ang mga servant na ito ng kanilang master. So dito sa verse 17, ito yung sinasabi dito, verse 17, and he said to him, well, thou good servant. Good servant. Yan po ang sabi dyan. Meaning, you are agreeable, you are honorable, you are admirable. Yan. So, mensahe po dito is, patuloy po tayong gumawa ng mabuti. Bakit mga kapatid? Andito po tayo ngayon sa panahon na nalimutan po tayo ng lahat na ng mga bad influences. Ano ba? Mga gawain na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi na po lingid sa atin yan. Sa paligid natin. People of darkness rather than light. Various forms of corruption and violence and wrongdoings. Bad influences ang makikita natin sa ating paligid. So, kahit ano na lang ang ginagawa na kalukuhan ng tao, may mga budol-budol, ano pa?
may mga scammer, may mga akyat bahay, oh, drugs. At kung minsan nagtatanong tayo, bakit itong mga tao ito, parang hindi sila napapagod sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda. They are not doing good because they are bad. Huh? At ang mga taong ito na gumagawa ng mga masama, mga hindi magandang gawain, nagpapatuloy na ang patutunguhan ng mga taong ito ay impyerno, hihiwalay sa Diyos sa hanggang huli. How about us? How about us, mga kapatid? Kung mga tao yan patuloy na gumagawa ng mga kabulasugan, kasamaan, how about us? How about you bilang anak ng Diyos? Let us not stop doing good because we have been made righteous by God. Right? We have been made good by the Lord. Hindi naman tayo mabuti. Ginawa tayong mabuti ng Panginoon. Bang istorya yun na magsasabi ka na, mabuti ako. Hindi tayo mabuti. Tayo ay ginawa ng sala ng Panginoon. Ginawa tayong righteous. Yan? Sa pamamagitan ng ating totoong pananampalataya sa ating Panginoon. We have been made righteous by the Lord. Although sometimes may pagkabati tayo. Diba? Pero pinupurgit din tayo ng Panginoon. So let us not stop doing good because bad people never stop doing bad. Amen? Huwag tayong huwag tayo tumigil gumawa ng kabutihan dahil mga masamang tao, hindi naman sila tumitigil. Mas lalo na tayo, no? Huwag tayo tumigil. Galatians chapter 6, verse 9, ito po ang sinasabi sa atin, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mga kapatid, kung may mga tao man na unang makitaan ng kabutihan o gawaing mabuti, ikaw yun. Tayo yun na mga anak ng Panginoon. Tayo yung mga Bible-believing Christians. So gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng kabutihan, hindi para maligtas. Amen? Hindi para maligtas tayo. Kundi, dahil tayo ay ligtas na. Amen? Dahil ikaw ay ligtas na. Ayan. Ang paggawa ng mabuti yun. Mabuti yun. Pero, hindi yan ang basihan ng kaligtasan. Hindi yan ang basihan ng kaligtasan. Klarong-klaro ang sabi ng Bible sa atin, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast. Dahil po mga kapatid, kung pagbabasihan natin na tayo po ay maligtas, ang mabuting gawa, ayun ako po, ilang mabuting gawa ba ang magagawa mo? Kung sabi ng Panginoon, dapat 1,000,000 mabuting gawa ang gagawin mo. Iwan ko lang magagawa natin yan. At isa pa mga kapatid, kung yan pagbabasihan natin upang tayo ay maligtas,
Ang mabuting gawa, nako, ang ang gate ng langit, ang maingay na lugar. Bakit? Ha? Ang gate ng langit, ang maingay na lugar. Dahil ang isa't isa ay magtinikal na magtinikal sa Tagalog. Magmayabang ang isa't isa. Magmayabang. Sabi ng isa, Lord, ako ay papasukin mo sa iyong kaharian. Sapagkat dahil ito po aking ginawa, ito po ang aking maraming gawa ng ako po ay nasa lupa. Yung isa naman, hindi magpapatalo. Ayun. Hindi, Lord, ito pong ginawa ko. Mas sobra pa dyan. Kung isa sisigaw din, hindi, Lord, ito po. Yan. So, ang gate ng langit po ang maging maingay na lugar sa huli. Kung pagpapansihan po natin ang mabuting gawa sa kaligtasan. Pero hindi po, garo-garo sabi ni Apostol Paul na ang kaligtasan, si Apostol Paul nagtuturo sa atin ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos lamang. Amen? Biyaya ng Diyos lamang. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa impyerno ay hindi sa pamamagitan ng ating gawa o reliyon o ng mga sakramento. Tandaan natin mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa paningin ng Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki, mabuti mula sa atin dahil tayo ay marumi, makasalanan. Ngunit nang tayo ay nagpakumbaba, nagsisi sa pagkamakasalanan natin, kinilala at tinanggap natin sa ating puso ang ating Panginoon Hesus bilang ating tanging tagapagligtas ng buong pananampalataya. He started to recreate us. Sinimulan niya ang pagbabago sa ating buhay. Right? And He made us righteous. Yun, in His Son. Ang mabubuting gawa natin, mga kapatid, ay bunga. Bunga yan. Bunga po yan. O resulta yan, ebidensya yan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi upang maging anak ng Diyos o maligtas, kundi dahil tayo ay mga anak na ng Diyos. Amen? So gusto ko rin dito na po si Paul na hindi siya naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting mga gawa. He believes in good works. Apostle Paul believes in good works. After salvation, right? After salvation, that's why sabi na po sa Paul, verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, mga kapatid, are you a true believer of the Lord? Are you a true Christian? Good works are the first thing to be considered. After we are getting right with God. Good works are the first thing to be considered. Matapos tayo iligtas ng Panginoon at gawin mabuti sa kanyang harapan. Because I believe God's desire for us is to live for Him. To live in righteousness, in godliness. So yan po. As we wait for the Lord's coming, let us do our best. And let us approve things that are excellent. Continue to do good works. Continue to do good. Yan.
Yan po ang maging ano natin, preparasyon natin upang tayo ay hindi tayo mahihiya pagdating ng panahon na tayo ay haharap sa Panginoon. Continue to do good. Right? Continue to do good for the Lord, even if others cannot. Sabi nga nila, no? Even if others will not. Even if others do not. For the glory of our Heavenly Father. Matthew chapter 5, verse 16. Ano sabi dyan? Matthew chapter 5, verse 16. Ano sabi dito? Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay? Number 2. Number 2 na po tayo. Number 2, not only continue to do good, number 2, continue to be fruitful. Yeah? Continue to be fruitful. Verse 16 and 18 sa Luke chapter, balikan po natin yung Luke chapter 16 and 18. Ito po sinasabi dito. Luke chapter 19, verse 16 and 18. Then came the first saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. Verse 18. And the second came, saying, Lord, thy pound hath gained 5 pounds. So ano po makikita natin dito mga kapatid, ang dalawang pinagkatiwalaan ng kanilang amo, naka-gain sila ng makikita natin dyan ang word na gain. Gain, meaning, nagbunga. Naging productive ang kanilang pag-invest ng pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Nagbunga, naging productive. Now, God is sending us out with provision. Yeah? God is sending us out with provision. So, tingnan niyo po ang parable dito. Verse 13, sabi ko dyan, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Occupy till I come. What does it mean? Occupy till I come. Ang sabi ng Panginoon. What does it mean para sa ating mga kapatid? Ang ibig kong sabihin yan mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon dito na we must put these things unto business. You try to invest it until I come again. Sabi ng master nila dito. The same thing as with the Lord, right? Lahat ng mga servant dito nakatanggap mula sa kanilang master. Lahat sila nakatanggap. At lahat tayo mga kapatid, mga servant ng Panginoon. Right? Are you a servant? Ha? Tayo ay mga servant ng Panginoon. Pastor man ikaw, miyembro man ikaw, ha? Lahat tayo, mga kapatid, may potential. Ha? May potential ka. Lahat tayo, may talento. May bilyas. So wala sa atin dito ang matatawag natin na junk. Wala. Kahit ordinary member ka lang ng Pilgrim Bible Baptist Church, ang Panginoon ay may pinagkatiwala sa iyo. Walang junk dito. No one is empty-handed, mga kapatid. All of God's servants
were provided with gifts and talent in use in order for us to be productive sa kingdom ng Panginoon. Some of you, some are many, some are small, sa atin dito, may malalaking hiyas, may malalaking maraming talent, may iba dito kunti. Pero, huwag tayong mag-jealous. Kung ang iba sa atin dito ay maraming talent. Huwag tayong mag-jealous. Huwag tayong mag-jealous. Bakit mga kapatid? Tara nyo, maganda din na marami kang talento. Marami kang abilidad. Dahil sa bandang huli, i-account din sa Panginoon. I-account yan sa Panginoon ang lahat ng talent na binigay niya sa iyo. So kung dalawa lang ang talent mo, okay. Dalawa lang yung i-invest mo. Pero kung marami din i-invest mo, no? So, siguro, sabihin mo, ang ganda niya naman, marami siyang talent. Ikaw, ang talent mo, galing siyang mag-piano, galing siyang mag-gitara, galing siyang kumanta. Ikaw, anong talent mo? Galing mo kumanta. Yan lang yung talent mo. Makinig. So when God tells us to serve or to work, mga kapatid, He gives us the rule. So we can use it for the work. Gamitin mo yan para sa Panginoon. Discover mo yan. Yes, to gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Para upang maging blessing ka. Maging blessing ka sa pastor mo. Maging blessing ka sa church. Isa pa dito, ka-challenge na bilang mga Christian, ilahalin ko lang tayo dito ng Panginoon sa branches. Sa mga sanga, sa John chapter 15. At ang ating Panginoon ang siyang vine. Di ba, no? The Lord is our vine, we are the branches. Kung saan tayo ay So mga sanga para tayo that needs to branch out. Hindi lang mag-branch out, dumami ang dahon. Kundi magbunga, mag-produce, maging productive na klase ng mananampalataya. Okay? Bakit mga kapatid? Dahil yan talaga ang hinahanap ng Panginoon. Yan talaga ang in-expect ng Panginoon sa atin. Diba? So, we need to be fruit-bearing Christian. Right? Ano ang ibig sabihin ng fruit-bearing Christian? Isa sa mga challenge dito is na ang isang mananampalataya maka-reproduce another mananampalataya. Ikaw kapatid, naka-produce ka na ba ng another mananampalataya? Na ikaw at ako ay magiging magagamit ng Panginoon, magiging daluyan, na isang tao, yan ba ay kapitbahay mo, yan ay kapatid mo, relatives mo, classmate mo, na maging
Christian din dahil sa'yo. Dahil sa iyong buhay, dahil sa iyong testimony. So, anong purpose ng mangga o kapayas? To produce another naman na mangga at papaya, di ba? No? Yan ang sabi sa atin sa Matthew chapter 7 verse 20. So, ang isang bagay na pinagkatiwala ng Panginoon na dapat natin i-invest, mga kapatid, na dapat nating gamitin is His Word. Right? Ang kanyang salita. Gamitin natin ang kanyang salita. Sabi ng Panginoon, my word is life. Ang ating salita ay buhay. So let us tell others so they can have life in Jesus also. And the Word of God has the power to change life. May kapangyarihan po ang salita ng Diyos sa nabaguhin ang tao. Because first of all, ating pong yan na-experienceahan po natin yan. Naranasan po natin yan. Ang transforming power of the Word of God sa ating mga buhay. Na nung una, marami kang bisyo, sugarol ka, lumalabas sa iyong bibig ang mga di nagagandang mga salita. Ngayon, nagsiserve ka na sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord na ang lumalabas sa bibig mo. Milagro yan, mga kapatid. Milagro yan. And that is the greatest miracle na nangyari sa buhay mo. Sa buhay natin. Noong unang panahon, ang ginagawa mo lang ay yun. Sugalang ginagawa ko, bis yung ginagawa. Ngayon, bit-bit ka na ng salita ng Panginoon. So, nung una, iba ka. Ngayon, iba na. Dahil sa Panginoon. So you have something to share. We have something to share. Don't waste your time trying to share other things. Share the Word of God. Kahit sa Facebook. Don't try to share anything else. Don't waste your time trying to share other things. Share the Word of God. Okay? So, mga kapatid, dito lang tayo sa point number 2. Mamayang hapon, ipagpatuloy po natin ito ang ating pag-aaral, ating mensahe. So, mga kapatid, nawa po ay ma-approve na natin ang mga bagay, things that are excellent sa ating buhay as we wait for the Lord's coming. As we wait for the Lord's coming, nawa po, we will give our best for the Lord until He comes. Number 1, ano yun? Continue to do good. Continue to do good. And number 2, ano yun? Continue to be fruitful. Dapat po ay magbunga tayo. Magbunga ang ating pagsunod sa Panginoon. Magbunga ang ating testimony. Magbunga ang ating pag-serve sa Panginoon. Dahil po ito Panginoon, I believe, mga kapatid, ang Panginoon po ay nag-usap sa atin in a very special way.
And I don't know your heart this morning, Pero mga kapatid, nawa po ay pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon na tayo po ay challenge na mamuhay tayo para sa Kanya. Patuloy nating gawin ang ating best para sa Panginoon, and don't let our lives be like other people, mga kapatid. There is a vast difference between God's people and other people. God's people are those who give their best to the Lord. Tama yan, kapatid. God's people are godly people. People of good virtue. People of righteousness. People of good works. They are fruitful people. Productive. They are a channel of blessing to others. Mga kapatid, ang ating dalangin sa oras na ito, Panginoon, gawin mo akong pagpapala sa ibang tao. Lord, help me to continue to do your will. Continue to do good. Help me to be fruitful. And help me, Lord, to live a life that is pleasing para sa inyo. Mga po ay yan ang ating dalangin sa oras na ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, Lord, na naka-training kami at bulay-bulay kami ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, na kami ay matagpuan mo, na patuloy kaming gumagawa ng iyong kalooban. Lord, help us to do good. Lord, help us to be fruitful, a fruit-bearing Christian. Gamitin mo po ang aming mga buhay. At nawa po ay may mga taong maakay namin na sila po ay maging mananampalataya din sa inyo. So Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa bagong ito. Pagpalain niyo po ang sa bagong ito, ang Faith Bible Baptist Church, mga kapatiran. Pagpalain niyo po ang kanilang mga testimony, ang kanilang mga buhay. Mga pong makita ng liwanag sa bawat isa sa amin. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen.